Love, tumatawa na naman si baby. Nak, sino yung kausap mo? Ma, mamaya na po. Nakikipaglaro pa po ako eh. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Isang taon na nakalipas pagkatapos ng kasal namin ni Jomar, bago kami nabiyayaan ng supling. Bago pa man kami ikasal, gusto na namin magkaanak na dahil matagal na kaming magkasintahan. Love, nahanda mo na ba yung hospital bag? Yung cheat sheet, nandiyan na ba? Oo, love. Nakaraan linggo pa, di ba? Halos araw-araw pinapaalala ko kay Jomar yung mga dadalhin. Ayoko kasi na baka pag dumating yung araw na manganganak ako hindi pa kami ready. Lumipas ang mga linggo at dumating ang araw ng panganganak ko. At salamat sa itaas dahil hindi ako nahirapan sa panganay namin. Ilang araw din akong nanatili sa ospital bago kami makalabas. Bago pa man kami makalabas sa ospital, sinabihan namin ang biyanan ko na kung pwede, samahan muna kami sa aming bahay. Para na rin may kasama ako at maturuan na din kami kung ano ba ang mga dapat gawin. Love, nasabihan mo na ba si mama na kung pwede dito muna siya? Oo, love. Papunta na yun dito. Baka mamayang hapon nandito na yun eh. At tama nga si Jomar. Ilang oras pa lang ang nakalipas nang dumating ang biyanan ko galing sa probinsya. Oh, eto na ba yung apo ko? Kaganda naman are. Kamusta naman ang panganganak, day? Okay lang po, ma. Hindi naman ako pinahirapan ni Lia. Ilang linggo din ang nakalipas bago ako maka-adjust sa bagong schedule ng tulog. At bago namin nakuha yung tamang pag-aalaga kay Lia. Marami din kami pinagdaanan bago lumaki si Lia. Ilang beses din ako umiyak dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Nung malapit na akong bumalik galing sa maternity leave, nagsabi ang biyanan ko na dapat na akong humanap ng kasama sa bahay kung hindi ako magre-resign. Gustuhin ko man mag-resign ng oras na yon, hindi pa pwede dahil ang dami ko pang dapat i-endorse sa kasama ko sa trabaho. Bago umalis ang biyanan ko, sinabihan ako ng biyanan ko na may kilala ang kaibigan niya na pwede naming makasama sa bahay. Marunong ito sa bahay at lalo na sa bata. At dahil kilala naman daw ng kilala ng biyanan ko, agad naman kaming pumayag. Huling buwan ng maternity leave ko nung nagsimula si Manang Tessa. Magaan naman siya kasama at madaming alam sa bahay. Minsan nga, siya pa ang nagsasabi kung ano ang gagawin ko. Siya din ang nagturo sa akin magluto ng ulam at ibang gawaing bahay. Nung una, napapansin namin ni Manang Tessa na may time na tumatawa mag-isa si Baby Lia. Yung tawa niya, as in, hagik-hik talaga. Yung parang talagang may nakikipaglaro sa kanya. Pero sabi naman nila, may nakikipaglaro sa kanya. Nung una, hindi ako natakot kasi nga sabi nila mga angel daw yon ng mga baby. At habang patuloy na lumalaki si Lia, unti-unti na kaming natatakot ni Manang Tessa. Love, tignan mo, tumatawa na naman si baby oh. Sabi ko sa asawa ko isang gabi nung marinig namin na tumatawa si Lia. Baka kalaro niya si Manang Tessa. Makalipas ang ilang taon at nung tumungtong si Lia sa edad na 3, natakot na kami ning Manang Tessa sa mga nangyayari. Napapansin namin na minsan may kinakausap siya mag-isa sa kwarto. At tuwing titignan namin, wala naman siyang kasama, kundi siya lang mag-isa.
Baka sabihin ng iba na pinababayaan namin ang anak namin. Hindi po. At talagang may oras lang na humihiwalay siya sa amin para maglaro sa kwarto niya. Ilang linggo pa ang lumipas at nagulat kami ni Manang Tessa nung biglang may kumalabog sa kwarto namin mag-asawa. At nung tignan namin, nandun si Lia at binato niya ng laruan ang family picture namin. Galit na galit ako nung oras na yun. Mabuti na lang talaga hindi nabasag. Sa sobrang galit ko, talagang pinagalitan ko siya at sinumbong sa papa niya. Huwag mo nang uulitin yun ha. Hindi yun maganda. Mama, hindi ko naman po gusto gawin yun. Kaso, sabi sa akin ni Mira, hindi na raw niya ako kakaibiganin kung hindi ko daw yun gagawin. Wala na po akong friend. Nagulat kaming tatlo ng asawa ko at ni Manang Tessa. Sinong Mira, anak? At bakit naman siya magagalit kung hindi mo yun gagawin? Kasi po, sabi niya po, dapat po hindi po tayo happy kasi hindi daw po siya happy. Ipakilala mo nga ako sa kanya, anak, para makilala ko siya. Agad naman tinuro sa amin ni Lia ang isang sulok ng kwarto niya. Yun din ang eksaktong lugar kung saan siya lagi nakatingin nung maliit pa lang siya. Nung gabing iyon, nagpasya kaming matulog sa hotel malapit sa amin. At habang nagpapahinga na si Lia, nag-usap kaming tatlo. Tinanong ko din si Manang Tessa kung lagi bang ganyan si Lia pag sila lang dalawa sa bahay. At sabi niya, lagi lang daw ito naglalaro pero hindi ito nagkukwento na may nakikita na palang ibang tao. Ni minsan hindi daw niya naranasan na makita o maramdaman lang daw ang batang tinatawag na si Mira. Doon ako nagsimulang magkwento tungkol sa mga pangyayari nung sanggol pa lang si Lia, kung saan lagi siyang tumatawa mag-isa. Kahit may edad na si Aling Tessa, wala naman daw siyang experience sa mga ganitong kaganapan. Kaya nagsuggest ang asawa ko na tawagan na lang daw ang biyenan ko sa probinsya. Ngunit nung gabing iyon, hindi namin yun nagawa dahil nga anong oras na yon at alam naming maaga pa natutulog ang mga tao sa probinsya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon at tanging iniisip ko lang ang kaligtasan naming pamilya. Hindi ko maiwasang isipin na baka sumama ang bata na si Mira sa hotel at gawa ng masama ang anak ko at kami ng asawa ko. Ginising ko ang asawa ko ng bandang 2:00 para siya naman ang magbantay sa amin. Hindi ko hahayaang balingat kami. Dumating ang 6:00 ng umaga nang bumangon ako at magpasyang tawagan ng biyanan ko. Hello, Ma? Ma, may problema po kami. Ha? Ano nangyari? Okay lang ba yung apo ko? Opo, Ma. Okay lang naman po siya pero may nangyari po sa bahay kagabi. Bigla niya pong binato ng laruan yung family picture namin. Mabuti na lang po hindi nabasag at hindi din siya nasugatan. Sabi niya po inuutusan daw siya ng kalaro niyang si Mira, which is hindi naman po kilala. Kung hindi naman daw niya gagawin yun, hindi na daw siya kakaibiganin ni Mira. Oh, kinausap niyo ba yung pamilya ng Mira? Hindi po namin magawa, Ma. Dahil hindi naman daw po kasi tao yung Mira. Nung tinanong namin kung saan nakatira si Mira, tinuro niya po yung sulok ng kwarto. Alam mo ba, Carla, nung nandyan pa ako, lagi din niyang nakatingin sa sulok. Akala ko nga naaaliw lang siya sa kulay ng pintura noon kaya hindi ko na lang pinansin.
Pero sige, mamaya itatanong ko sa pinsan ko kung ano bang dapat gawin. Baka lumawas na lang din ako dyan para malaman ko kung anong nangyayari sa inyo. Nag-extend pa kami ng isang araw sa hotel at nag-leave sa trabaho. Dumating din naman si Mama kinagabihan kasama ang pinsan nito ni si Manong Berto. Manggagamot daw ito sa lugar nila at baka makatulong sa kalagayan namin. Ano po bang nangyari at may kalaro daw ang anak ninyo? Nagsimula po kasi yun nung maliit pa lang siya, yung parang may nakikipaglaro sa kanya. Sa isip nga po namin noon is baka guardian angel lang niya. Tapos nitong huling araw, naging bayolente siya dahil sa mga utos ng kalaro niya. Hmm, hmm. Baka naman may namatay sa bahay nyo or baka may namamahay sa bahay nyo na hindi nyo alam. Hindi ko din po alam kasi hindi naman po nasabi sa amin yun ng agent pero napablisingan po namin yung bahay bago po kami lumipat doon. Kinaumagahan bumalik kami sa bahay. Pero pinasama muna namin si Lia sa bahay ng tita niya sa Caloocan. Kami lang, mga matanda ang pumunta sa bahay para alamin kung ano ang mga nangyari. Nagulat kami pagdating namin dahil lahat ng gamit ni Lia nakakalat at yung musical box niya tumutugtog mag-isa. Agad namang lumapit si Manong Roberto sa kwarto ni Lia at nakiramdam. Agad niyang sinabing may kasama daw kaming batang babae na nasa edad 4 o 5 taon na. Ayaw nito makipag-usap pero bigla daw itong nagtago sa likod ni Manang Tessa na para bang nagsusumbong. Nakita namin ang gulat sa mukha ni Manang Tessa at maya-maya pa ay bigla itong nagsalita. Ikaw ba yan, Mimi? Bakit naman sumama ka dito? Nagulat kami sa sinabi niya. Ipinaliwanag niya na bago sa amin may isang pamilya din siyang napaglingkuran na pumanaw ang bunsong anak dahil sa leukemia. At nung pumanaw ito, naghiwalay ang mga magulang nito dahil sinisisi ng padre di pamilya na naging pabiyang ina ang asawa nito. At sabi naman ng ina, hindi siya naging pabaya at dahil din ito sa sobrang abala ng ama sa trabaho na hindi na nabibigyan ng oras ang kanilang mga anak. Maya-maya pa narinig namin ng isang mahinang hikbi ng bata. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa sa kanya. Maya-maya pa nakaamoy kami ng kandila. Napaiyak si Manang Tessa at nung inalo ko siya, sinabihan ako ni Manong Roberto na makipag-usap sa kaluluwa ng bata. Alam kong nalulungkot ka at ang bata-bata mo para bawian ang buhay. Pero dapat ka nang tumawid. Hindi ka makakaramdam ng kapahingahan kung nandito ka. Lagi ka lang malungkot. Hayaan mo, malay mo sa susunod na buhay. Mapunta ka sa mabuting pamilya at hindi mo nadadanasin ang dinanas mo noon. Bata pang anak ko at ayoko maging bayolente siya o mag-isip ng masama. At dahil nakakatanda ka sa kanya, dapat maging ate ka sa kanya at sana turuan mo siya ng mga dapat gawin. Hindi ko alam kung effective ba yung ginawa ko pero nung oras na yun parang biglang gumaan ang paligid. Nag-alay lang kami ng dasal at doon muna sa Caloocan na natili hanggang Sabado. Linggo ng umaga nagpa siya kaming isama siya sa mga padasal sa simbahan. Ito dapat nakalagay sa itaas kasi princess to eh. Nak? Sino kausap mo? Pumasok ka na at maghapunan. Ma, mamaya na po. Nakikipaglaro po ako. Natakot ako sa isiping baka bumalik si Mira.
Agad kaming tumakbo ni Manang Tessa sa labas at nagulat pa kami nung makita na may kalaro talaga si Lia sa bakuran. Anak pala ng katabing bahay namin. Pumasok na lang kayo para magmerienda. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, hindi na ulit nagparamdam sa amin si Mira. Alam kong nagpapahinga na siya at sana'y namayapa na ang kanyang kaluluwa. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Simula nung araw na kinausap ko si Mira, hindi na siya mulang bumalik sa buhay ni Lia. May mga time na tinatanong siya kung nakikita pa niya si Mira at sabi naman ni Lia, hindi na. Nagpapasalamat na lang ako at nakapagpahinga na din si Mira. At nakakita ng kapayapaan ang munting kaluluwa. Alam kong maraming magagalit o magsasabing masyado akong mapapel. Pero siguro bilang magulang, dapat din natin bigyan ng oras at panahon ang mga anak natin. Dahil habang lumalaki sila, hindi na natin mababalik ang oras at panahon na nawala na.